Hello guys! May nag-approach sa akin, nag-chat dito sa FB page ko. Nanood siya ng in-upload ko sa YouTube na about sa how to send remittance through Touch and Go to GCash. Tapos message niya ako, ayan, ito yung message niya na sabi niya na magpapa-transfer na lang daw siya sa Touch and Go ko, tas ako na daw mag-transfer sa GCash niya. Pero dinire ko na lang po sa GCash niya. Hindi ko, kasi sabi na i-send ko sa GCash ko, tapos saka ko na lang daw siya i-transfer ulit sa GCash niya. Ayan yung chat namin. 300 RM yung sinend niya sa akin. Tapos, last week ata yun, yung nag-chat siya. Tapos, this week ulit, nagpa-send ulit ng 301 RM na. Bali, 311. Tapos, yung charge is 10 RM. Yung sa Touch and Go. Ayan, nag-send na siya. Tapos, sinare ko din yung yung QR code ng aking Touch and Go at yan po siya nag-send. Tapos ako na yung ayan yung send niya. Tapos, siningi ko yung GCash account niya. Then, sinabi ko yung, kailangan kasi yung last name niya. Pag dinire ko kasi ito siya sa GCash niya, kaya remittance yung na-receive niya. Ayan, isi-send ko sana yung screenshot ng, yung pag-send ko ng nirecord ko kasi yung pag-send ko ng remittance sa kanya. Kaso, ang haba pala ng video, hindi kaya ng Messenger. Kaya ayan, hindi siya makapag-send. Nung una daw, natatakot siya na baka ma-scam. Hindi naman ako scammer. Nag-search daw siya sa YouTube, tapos yung unang video ko yung lumabas. Tapos hinanap niya yung, naglagay kasi ako sa YouTube ng Facebook account ko, tapos saka Facebook page. Kaya nag-message siya sa Facebook page, tapos finalo niya naman ako dun sa Facebook ko. Ayan, ito na siya. Sinabi ko na 13.52 yung rate. Tapos, hindi pala niya alam na paiba-iba yung rate. Ayan, dito na. Magsimula na tayo. Ayan, yung sinend niya 300. May dati akong 5 na balance dyan, kaya naging 305. Ayan, 13.52 yung rate ngayon. Tapos, ilagay natin 290. Kasi may charge na 10 RM. Ayan, 3,920.80 na lang sa peso. Back natin. Kasi double check ko kung ilan ba yung send ko. Kaya nag-back muna ako. Ayan. Simula na. Kasi wala siyang bank account dito na ma-link. Verified naman daw yung yung Touch and Go niya. Kaso nga lang, hindi siya makapag-send sa Pinas kasi wala siyang any bank account dito sa Malaysia na ma-link. Ayan, 10 RM yung charge transfer fee. Tapos nag-add ako ng new receiver. Kaya hiningi ko yung yung pangalan at saka last name niya. Ayan, friends na lang yung nilagay ko sa relationship kahit hindi ko siya kakilala. Kasi stranger siya, nag-approach lang siya sa akin. Pero buti na lang hindi siya nagtiwala siya sa akin. Pwede din kayong magpa-send sa akin pag meron kayong Touch and Go pero hindi kayo makasend sa Pinas. Pwede din sa akin. I-message nyo lang ako sa Facebook page ko or sa Facebook. Yung main profile. FB. Ayan na siya. Lagay lang natin yung source of payment. Sabi niya pang school niya, kaya nilagay ko is educational expenses. Tapos yung source of fund is donation, nilagay ko kasi galing sa kanya, hindi ko alam, basta sa akin ma-send lang yung pera niya. And then just click continue. Ayan, service fee 10 RM, 290. $13.52 yung rating noong sinend ko nung araw na yun. Then just click the box. Ayan, just click pay.
Then, iscan nila yung face nyo. Ayan, done na siya. Tapos, pumasok agad siya. Chinat ko agad na pumasok na. Tapos, nakita na niya, hala, thank you. Tapos, nag-emoji pa siya na, naging emotional na umiyak na hindi siya na-scam. Ayan, 5 na lang yung natira. Ayan, tapos chinat ko na siya na pumasok na siya sa account niya. Yan lang. Thank you for watching.